Usa na kahigayon may miduol kang Hesus og nangutanan kaniya, magtutudloon sa may maayo na kung buhaton aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. Hesus mitubag, nganong nangutanan ka man kanako unsa ang maayo? Usalay maayo, ang Dios lamang. Mana ang mga sugo o Siya nangutana, unsa ang mga sugua? Si Hesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamaka. Tahura ang inyong amahan, ginahan, o iligma ang inyong sa tao sama sa inyong kaugalingon. Ang batan-on mitubag, gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton? Umiingon si Jesus kaniya, kung gusto pa ang mahingkit, nakaw o ibaliya ang tanan mo kapigayunan. Ihatag ang lain nga gusto makabos o mapakabaluan kang makabandi dito sa langit. Unya, balik nga niyo sa nolon kanako. Sa pagkadungog ni ini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon, kay dato man kaayo siya. Unya, mingon si Jesus kaya mga kanman. Sutihan ko kamo mga malikot kayo sa usaga dato ang masulod sa gingharian sa langit. Usbon ko mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa ganharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkabulong hindi sa mga nanay, bulong sila kayo. Lusa nung na sila. Kaya, sila ramadaya ang kaluwas. Si Jesus mituto kanila og mitubag. Kini dili mahimo sa tao apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, ang hiyaan tanan kung misulod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila, isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinun-an, mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga magiya sa ilang balay, malaysod, amahan, inahan, mga anak, mga pulutan ako, makadawat o gabaw sa usa ka galus ka pilo, gahagan kayo tuyak kinabuhi. Apan daghan sa nauna karon maulahi og daghan sa nauna karon may una. Mag-amputan. Balaan o gamhanan nga Dios among giila, Father God, ang imong presensya sa among taliwala karon. Moduol kami sa imong trono sa grasya, Lord. Uban ang tuo nga ikaw na asa mong taliwala. Nag-ingon ka duhog tulo nga maghisgot sa imong ngalan, ikaw na sa mong taliwala, Ginoo. Ikaw nagsusi sa among kasing-kasing una-una, o ikaw nasayod sa motibo sa among panguna-una, Ginoo. Ining taknalod sa kapuntagon among giila nga ikaw lamang ug wala na lain pa nga Dios nga among gilagaran, Ginoo. Ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac ug Dios ni Jacob. Dios nga nagahimo sa langit ug sa yuta, Dios nga walay sinugdan ug walay katapusan. Ining tuklas kapuntagon, Lord, akong itugyan kanimo kini mga mensahe, Ginoo. Ikaw magapakigsulti sa imong pulong pinaagi sa imong anak sa imong katawhan, pinaagi sa imong pulong. Ikaw magadihog sa imong alagad, ikaw mag-able sa among kasing-kasing, ikaw mag-able sa among una-una, aron imong pulong, Lord, na luna sa matag usa ka namo, Ginoo. Ayaw itugot, Lord, nga mauli kami, nga hawang ang among kasing-kasing, kung dili ang tanan mapusog sa imong mga pulong, at kami mutubo o madasigon ng mga lagad kanimo. Salamat, Father God, ug labaw sa tanan, tabuni kami sa imong hamiling nga dugo, aron walay dautan nga espiritu nga magsamo ka namo. Dalaygon ka sa walay katapusan ang mga ipasalamatan sa ngalan ni Jesus. So, hallelujah. Sa makausapa, mayong buntag ng igsoon. Hallelujah. Medyo late na ang atong oras. Pero di lang tamo una-unag oras. Kaya base, di taganahan maminaw. Kaya atong una-una naras orasan. Hallelujah. Kaya ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga mugawas sa baba sa Dios. Hallelujah. Panahon na karon nga igsuon nga paminawan nato ang pulong sa Ginoo. So kini nga
gibasa na to nga mga teksto maigsoon mahitungod niya sa usa ka batan-on nga ingon pa, Ginoo, gusto ko mosunod nimo. Yan ingon ang Ginoo sa may akong buhat, ayong batan-on sa may buhaton ako Lord, kay gusto mo ko mosunod nimo. Ingon ang Ginoo, kumana ang akong mga pulong. Yan ingon dayon ang batan-on. Sa mang pulong nga, mo ni, maa imong kasi kataw, ayaw panapaw, ayaw pangawat. Kung maon nimo imong ginikanan, honor your father and your mother, di ka magpatay. Hugma imong si kataw, sama sa imong kaugalingon. Ningon dayon ang batan-on. Sukat pa sa akong pagkatawo, Lord. Ako na nang gituman. Huwag sipyat, gituman ko na tanan. Dayon ingon siya, kung gusto kang mahingpit, uli, o baligya ang imong magaptangan, ihatag sa mga pobre. Balik din sulod na ko. Dayon ang batan-on, murag nalusno ang iyang kalibutan, wala siya makadawat sa pulong sa Ginoo. O wala siya nakahimo sa giingon ni Jesus. Dayon ang mga apostoles ni ingon, Ginoo, pinsa naman di ay ang maluwas. Ngayon ang Ginoo, sa tao imposible kini, apan sa Ginoo posible. So, mo ni ang inubay aning mao nga gibasa nato migsoon. Sa akong hatagag pagtagad maigsoon kining nasa verse 21. Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Amo na ang gusto na kong hatagag pagtagad maigsoon sikulo. Sa ang akong message, ako na giuluhan og living a perfect Christian life. E nag-ingon din sa mong bersikulo, kung gusto ka nga mahimong hingpit, ingon si Jesus sa mong batan-on, ibaligya ang tanan nimong kaptangan, ang halin ihatag sa pobre, o sunod ka nako. So, kung gusto ko na mahingpit na igsoon, baligya ko na to atong tanang kaptangan, ihatag na to sa pobre, dayon mo sunod sa Ginoo. Kaya ka na to na maigsoon? Hallelujah. So, kung gusto ta mahimong perfect, ang word ng perfect maigsoon, dili gunit actually kanang perfect nga walay sala, di makasala mo gyud ang tao. In fact, diha sa Job chapter 1 verse 1, nagamit ang King James Version sa word nga perfect. Nagingon diha sa Job chapter 1 verse 1, kung ato nang basahon sa King James Version, there is a man in the land of Uz whose name was Job. He was perfect. Matod baliha. And upright. Pero sa New King James Version, ang gigamit diha sa Job chapter 1 verse 1, nag-ingon na diha sa New King James Version, there was a man in the land of Uz whose name was Job. He was a blameless and upright. So, ang word nga perfect, gilisan sa King James Version translation ng gihapon sa word nga blameless. So, instead, magamit na sa word nga perfect, ato na himuon ang word nga blameless. Ang lain nga term ani magamit na to is spiritual maturity. It's spiritually matured or spirit-filled. So, gusto ta nga mo-mature diha sa espiritu migsoon, doon ay mga butang nga atong i-consider aning taknas kabuntagon. Kaya mo ni siya ang giingon ni Jesus, kung gusto kang mahimong perfect, mahimong mature, mahimong hingpit, ibaligya ang imong kabtangan ug musunod ka nako.
Pero sa wala pa na niya masulti migsoon, ingon siya nga, tumana ang akong mga sugo. Oh. So una sa tanan migsoon, kung gusto ta mahimong mature diya sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan mutuman ta sa kasuguan sa Ginoo. Amen. So the first thing we have to do is to follow or to obey the commandments and the word of God. So, unsa man ang giingon sa Ginoo maigsuon diha sa chapter 17. Ingon siya dinhi sa Matthew chapter 19 verse 17. And he said unto him, Why callest me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandment. Verse 18. And he said unto him, which Jesus said, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. So, una sa tanan maigsuon, aron ta mahimong hingpit, kinahanglan mutuman ta sa pulong sa Ginoo. Atong tipigan ang pulong sa Ginoo. Mao na giingon sa Salmo, matod pa ni David, Thy word I have hidden in my heart so that I will not sin against thee. Ang imong pulong Ginoo akong gitipigan sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala batok kanimo. So muna maigsuon, kinahanglan ato gyud tumanon ang pulong sa Dios aron mahimot ang hingpit at tubangan sa Ginoo. So, saon sa nga paagi? Ang una dinhi nga giingon sa bersikulo maigsuon dinhi sa chapter verse 18. Ayun dinhi siya nangutan ang samang sugua. Si Jesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw. So, ayaw pangawat, ayaw pamakap, tahura ang imong amahan o ginahan, o higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. So kung tanaw na ito maigsuon, giriko ni Jesus Christ ang 10 Commandments. Di ba? So makaingon gyud nga sa panahon sa grasya, wala nang pasabot na di na nato tumanon ang balaod. Oh, kaya ang balaod sa labi na ang 10 Commandments, dapat kita nga gustuhan nun, ato ginang tumanon. Okay. Although we under grace, pero kinahanglan gihapon tumutuman sa pulong sa Ginoo. We should get rid of immorality. Kinahanglan likayan ang immoralidad. Matod pa diha nag-ingon ang Ginoo, di na ito sa tagasawon kanilang mga importante nga bahin ng atong hatag pagtagad. Ingon siya diha sa verse 18, ayaw panapaw. So, nganuman nga kinahanglan likayan nato ang immoralidad mga igsoon. Tungod kay ang immorality is one of the leading sin today. Mauni ang nag-una nga sala sa kalibutan karon. Bisan gani ang atong simbahan wala dili exempted ani migsuon. Bisan gani ang social media, di ba? Ang una nga nahitabo bitaw maigsuon. Kung nagtan-awan mo anang PBB, anang Pinoy Big Brother, doon ay mga duha kalaki ana nga mga uyab. Anya, amotog naminyo na sila. Oh. Nag-ipon-ipon na sila, no? Pero wala tila makasal kay bawal man sa atong
balaod nga kasulon ang pamana aprobahigod ang same-sex marriage. Pero kana sila nag-ipon-ipon na silang duha, nya sikat na sila sa social media. O ngano nga ilang itugutan na nga mahimo silang public figure tungod kay mga artista naman sila diha, kaya naman sila sa Pinoy Big Brother house. O kini migsoon usa ka timailhan sa nagkanat nga immoralidad sa atong nasod. At tungod ni dagsang ang mga homosexual nga maoy nahimong tunok sa atong kultura. Ang gitawag mga tao Christian country. O, di ba? Dayon, ang usapod ka-alarming, di ba, sa wala mo ko kakita gyud ani sa video pero si tata nakakita. Kaning introduction bitaw sa 2024 Olympics diin dunay mga ginatawag nila queen, drag queen mo kuno term na mga tao nga mga lalaki nga magpaila nga babae. Magsayaw sila nga magsaninag babae, butangan po bra sila nga ipakita niya sa mga tao nga sila mga babae pero ang tinod mga lalaki din sila. Unya reverse po tingali na po yung mga babae nga ipakita po sila nga mga lalaki, meaning i-introduce nila kining acceptability sa kana bang ng LGBT na LGBT ba na siya? LGBTQ. Nga ilang buot padayag nga ang tanang tao doon na kagawasan kung unsa ang gusto niya. Oh. Di ba? Mo ni nga bantayan nato ang immoralidad. Kaya ang immoralidad mo ni klase sa sala nga di kasilagan sa Ginoo matud pa sa mga study sa Melchizedek sala nga sa Old Testament mo ni sala nga dili ma-redeem. Dili pwede nimo nga halaran og halad. Sino sa una makasala ka, maghalad ka, og halad sinunog. Pero ang sala sa immorality dili pwede nimo halaran. Tungod kay gihatagan ni dugang emphasis sa Ginoo. So, dapat kita maigsuon, aware ta sa sala ng immoralidad. Ang sagingon sa Ginoo diya sa Matthew chapter 5 verse 27. You have heard that it was said by the old time, thou shalt not commit adultery. But I say unto you, verse 28, that whosoever looketh to a woman with lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Mulang taw kuno ko sa usa ka babae sa una pang panahon, sa unang kasuguan, makasala ka o makapanapaw ka. Pero niingon si Jesus sa New Testament, karon dili kay nana lang kung mulantaw ka sa usa ka babae nga dunay pangibog, makasala na ka. Muna maigsuon ang emphasis sa Ginoo sa immorality. Wala niya hatagig gamay lang nga pagtagad kining word nga immoralidad. Ay gusto sa Ginoo nga ang mga anak sa Dios mahimong balaan. Oh. Kay matud pas Biblia, when there is no holiness, we cannot see the Lord. Dili na to magkit-an ang Ginoo kung dili na magbalaan maigsoon. Mo ni ang kamatuoran. Ikaduha, diba? So kung maghisgot tag immorality maigsoon, immorality starts from the eyes. Diba? Ingon ng Jesus, kung lantaw ka sa babae, adunay pangibog, nakasala ka, nakapanapaw ka. Kung imong tan-awon sa Old Testament, sa Book of Genesis, si Adan o si Iba, mamatuo na nga tintal, tungod kay
Itanaw siya sa usa ka bunga sa kahoy sa pag-ila og maayo sa dawtan. Dayon sa dihang pagtan-aw niya nga lami kay kanon, iyang gikaon og diha siya nakasala sa Ginoo. So it is very clear, maigsuon, na immorality starts from the lust of the eyes. Diba? Pangibog sa mata. Si David, sa dihang nakakita siya ni Bathsheba nga naligo, ingon din siya, wapa lagi na nga babayo. Ingon din siya nga, psst, ali rago din he, saka! Yan siya sa iyang sulugoon. Kita ba kada ng babayhan na? Sa man kamahalan. Pari na diri, ipasulod diri sa plasyo. Dadto day nagsugod ang sala sa immoralidad sa kinabuhi. Iyang giminyuan si Bathsheba nga nahibalo siya nga asawa to sa iyang sinaligan nga sundalo. Banggiitan pagyud nga suga. Banggiitan pagyud nga sundalo. Gihimo to niya tungod sa sala nga immoralidad, tungod sa pangibog sa mga mata na igsuon. Tamtang submission mi atong Martes. Ingon pa ni Pastor Daa. Ingon pa niya, pastilan nakapalo hinundok sa immoralidad. Amen. Kaya diha sa social media may igsuon mo tuom og sa dili. Oh. Doon na mga bay diha nga dili na lang gyud manapo aron lang daghag views. Oh. Aron nga mo trending ang ilang video, o ang ilang YouTube channel, maabot na diog 10 million views, mahimo na ka, mamonetize na din ka. Sa kwarta na din ka. Isa lang na ka video ka ng 10 million views, isa lang na ka video, migsuon kung mo trending ang imong video. Kung nagahimuon sa mga tao karon, may baligya na lang ilang lawas diha sa internet para magkwarta. O diha nagsugod nga daghan na kaayong mabatan-on karon nga naminyog sa iyo, naburusan og sa iyo, nabungkag ang ilang kaugmaon tungod niining word nga immorality. Amen. Aware ba ta na may igsuon? Muduol ta sa Ginoo. Magbalaan ta sa itong kinabuhi. Kaya diha sa presensya sa Dios naa na ang tanan may igsuon. Kung sa pa may gikinahanglan na to, di ba? Kung labi na, kung gusto ta nga magpagamit sa Ginoo, gusto ta nga i-bless sa Ginoo, gusto ta magkinabuhi nga gawas nun, malipayon, get rid of immorality. So, kaya sa unang mga panahon, biktima sa ito niining mga butanga, pero salamat sa Ginoo. Tungod sa grasya sa Ginoo, nakahigawas ko aning mga butanga, Migson. Tungod kay dili sa yon ang paglumlum, paglublob sa kasalanan. Labi na ko na ibalukas kamatuoran. Kaya ang tulong sa Ginoo maigsoon once gani nga nakas pagpakasala. Kulitugon gyud kas pulong sa Ginoo. Because the word of God says that the word of God is like a two-edged sword. Two-edged kanang duha ka buksulab. Nakakita mo og sundang nga migsuon nga hait ang pikas, hait pud ang pikas. Bisag asa nimo pagtigbas anak, bisag ana-anaon mo, dugtan gyud ka. Mo na ang description sa pulong sa Ginoo. Una akon kita makristohanon ta nagpakasala ta. Ang pulong sa Ginoo kanunay gud mo tigbas nato so. Oh. Mutigbas gud ang pulong sa Ginoo nga naman tuod kay purpose, the ultimate purpose of God why we are here. Nganong nata dinhi aron mahimaya nato ang Ginoo, aron nga kita mahisama sa dagway ni Ginoong Hesus. The purpose is to become like Jesus, to live a holy life, to live a matured life. Amen. Muna akong pagwali ni igsoon dili ni pangasaba. Kanunay gyud ko nagpahibalo ninyo
nga kung gusto na kumusulti, gawas nun kumusulti, tungod kay ang tanan na kung gisulti, so naanas pulong sa Ginoo. Hallelujah. Na dapat atong hatagan ng iriyaha sa pagtagad. Dili gyud ka motubo bisan pag-unsaon na tong ampo, bisan pag-unsaon na tong sangyaw sa pulong sa Ginoo, bisan patingalig maglakaw ta kada adlaw. Kung dili nato ma-eradicate the spirit of immorality sa church, wala nang gihapon tayo pulos atong pagpangalagid sa Ginoo. Amen ba? Si Jesus nag-emphasize ana, kabisan pagtan-aw lang sa babae. Pag ni na nimo ipuni. Oh. Wala pag ni ka nang hilabot sa mong babae, pero naanay dautan sa mong una nakapanapaw ka. Unsa pagkagbuhato na gyud nimo? Ang mga butang nga wala gitugot si Ginoo migsan. Ang mabatan-on karon naglunang ining maong klase sila. Nga naman tungod na nang ginatawag nila new morality. Kinsa may nag-introduce ang new morality so mga Illuminati. Oh. Nga okay ra kuno nang ingon ana. Oh. Kasi nahitabo ni anak siya sa Ginoo pero iyang girip ang iyang membro. Unsa man ang klasihas anak sa pagagino sa Ginoo migso. Tinuod nga nga Ginoo. E daghan na bang Ginoo karon ng paila-ila nga Ginoo. Si Satanas Ginoo pud na. Oh. Muna megsuon nga kinahanglan nga atong hatagan nagpagtagad. Covetousness. Ayaw pangawat. That is covetousness. Kaya ang word of covetousness megsuon sa dictionary, marked by inordinate desire for wealth or position or for another's position. Gimarkahan niya sa usa ka di mapugngan o nagsubra, inordinate no. Naghingapin nga tinguha sa pag-angkon o bahandi o pag-angkon sa bahandi sa laing tao. Ingon si Jesus, ayaw pangawat. Manamigson dapat kita Kristohanon uli kay gitag pangawat, di ba? Oh, kay kon mangawat ganita, wala to ibase sa pulong sa Ginoo. Kung mangawat ang isa ka gatos, kawatan pud ang isa ka milyon. Na, samot inon tagagansi. Ini kay isa ka gatos na atong ikawat, isa ka milyon mo mawala sa ato. Wala nagingon si Ginoo kung gusto ka nga panalanginan hatag, ayo pa ingon. Pamingon gano'n, gusto ko panalangyan, pangawat. Di ba? Di ba? Kung gusto ko panalanginan, muhatag pa, di kay mangawat hinoon. Kay may tanga, Lord, wala ko'y bugas karon ako sudaan. May manok sa kong silingan, ako'y saging diha nga, hinuguna. Makasabot, masatingali ka, Lord. Nakuha ko na nato, atong dungagon. Di ba? Nanausay ang tawhanong panghunahuna, migsoon. Oh. Muna nga karon uso po ning pagpangawat. Ato di akong Koreal nga sa una akong isulob-sulob sa kulitaw pa ko. Pag-abot dito sa Cagayan, isnats. Dito paingon ko sa pupol atong panahon na. Isnats pabitaw itukan pagid ko kutsilyo di sa liog. Lain nagtutok sa kutsilyo, lain po nagbira. Inana ang kalibutan migson kay gusto sila moangkon sa mga butang nga dili ila. Dito sa Cebu, sorry ko Cebu. Koreal po ko diri sinaw, nangapel gig trabaho. Sing ko na ko diri kay daghan man ko gold sa una, sulitaw pa ko karon na akong ipamrinda wala nalukad. Niingon siya, sir. Dali ra gud sir, duol sa anak ko kay nako ihunghong nimo. Sa man ma'am. Anang imong Koreal kuhaan na, kung gusto pa kang mabuhi diri. Ano naman di? Delikado kayo yung gihimo, mag-anyan ni kasyudad, unya, magsulog-sulog ka na. Delikado ka.
Kurog-kurog ko na minaw sa iya. Ano ba? Dayon, pila ka adlaw dagto. Nakakita kong babae nga aktapan nako kay paingon ko dito sa kulod. Pag puno gid sa traffic, anong traffic bitang mo stop man na di ba niya. Muyilo mo dili na kanang prepare na dang paingon na mugo dayon. Yilo mo dili na. Pag yilo gyud labni dito sa iyang arites diri oh. Basta kay iyagak ang babae oh. Sakitan siya. Una migsoon inana ang word ng stealing. Nganong nahitabo na sa kalibutan karon tungod kay ang kalibutan. Grabe na ang pagpakasala. Dili na sila dili na sila matagbaw. Mangandoy na sila mga butang sa dili ilang kuhaon. Honor your father and your mother. Mga po ni pas mga batanon, no? Pero ang mga maas na kanan, maghihapon kay ginikanan. Diba? Nga, pag-abot na sa imong papa, mama nga, ang pailo na kay bedridden na. Alam mo, usa na lang ni mustayang naong. Kung maasa ka, kay kwarta. Pili sa dinana, honor your father and your mother. Muabot, rabag ito sa panahon ni inana, migsoon. Kung unsa ko na atong ipugas mo sa itong mani. Kaya atong ilamusan na ito na atong ginikan kayo, ana di nakalakaw. Ilamusan ko tas tong anak, ipanahon kita po'y mamaas. Kinahanglan na ito atong father and atong mother, migsoon. Eh matod pa din ha, kung tanawin mo sa Ephesians chapter 6 verse 2, honor your father and your mother, which is the first commandment with promise. Ephesians 6:3, that it may well with thee, and thou mayest live long life on earth. Kini makaayo kanimo o mabuhi kag taas nga kinabuhi dinis kalibutan. Hallelujah. So mana maigsoon nga kanang atong mga ginikanan nang panggaon. Dili na to na ingon nga maas na ka. Wala ka hinungdan. Dili. Nahanglan nga ato na atimanon kay kun wala na punta diha. Wa kun na sila punta diha. Dili ta mabuhis kalibutan. Kanabi tong mga anak nga mag-kontra-kontrahon nila ilang amahan. Sayop gid na. Bisan pag mga amahan dawtan ayaw gid kontrahan. Oh. Likay na lang, hindi na makaya yung ginihal, likay na lang na. Kaya sa pagkatinuod, sa pagkakaroon, may ikson doon ay daghan kayong maginikanan ng responsibilidad. Ilang mga anak, ipamiyaan nila. Di ba, saan ka po na ito, pag-anor, anong mga ginikanan, klase ginikanan, nakita ginigibiyaan, tao, dati man ah. Daghan man kayong mga batanon, karon nga mga orphan, mga kanabang, ipamiyaan sa ilang mga ginikanan. Muna, kung tan-awan mo din ha sa atong gibasa sa Ephesians, na po responsibilidad sa ginikanan ngadto sa anak. Vice versa, kung na responsibilidad ang iyang anak ngadto sa iyang ginikanan, na po responsibilidad ang ginikanan ngadto sa iyang anak. Anak, nga mahibalo ta anak may igsoon kung unsa pa atong responsibilidad sa atong anak. Buta makaingon ba nga pero sagara man gid karong panahon na ang mga anak may tilibag yun. Eskwelahon adto sa kalibunan paingon. Oh, nya eskwelahon og kanang commerce ang kuhaon yung EB. Ahinti sa bata. Commerce ipakuha ibig ko ng haon kay ahinti minig bata. Nga major in home economy. Inay home economic, nahimo ng home economy. Muna migsoon ang nahitabo sa kalibutan. So kung gusto ta motubo sa Ginoo migsoon ikaduha ka puntos, kinahanglan ta nga magsakripisyo. Kini mo ibugat migsoon, Mateo 19:21.
Pero ato lang ni hatagan og sakto nga interpretation. So basig pagkahunahon ibaligya ko na rin yung balay na ko, marabati iwali ni pastor nga. Ibaligya ko na to akong kabutangan tanan ihatag sa pobre. Ibaligya ko na rin akong balay para ba ni mahuman. Laro ko na to sa himini nga na migsoon. Kaya kinahanglan may balot po ta interpret sa pulong sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo is not always applicable sa tanang tao. Kaya kini nga pulong directly ni dadtong tawhana. Kanahibalo ang Ginoo kung unsa ang nasa iyang kasing-kasing. Diba tanawa ang context gani sa conversation nila. Hambugiro kay siya. Ay bata pa ko na Lord. At isubay ko na tanan. Perfect ko anak. Oh, di ba hambog kay siya? Yeah. Amo ba? Na kung gusto gid perfect man gid ka, hala ibaligya na imong kaptangan. Ihatag sa pobre, sunod ayon ako. Manuman nakakit-an man gud niya may igsuon sa wala pa ni sulti ni Hesus adto, dahibalon na daan ang Ginoo kun unsay naa sa kasing-kasing sa mong batan-on. Ang tinuod kadtong mong batan-on na ulipon siya sa iyang bahandi. Karon na pangutana may igsuon, na ulipon ba tas bahandi wala? Wala. So, kay wa man ta na ulipon sa bahandi, kani nga pulong dili applicable sa ato. Pero, kung kita dili makasimba sa Domingo, tungod kay na ulipon ta sa bahandi sa kalibutan, ini mo simba ta sa Domingo, manindahin ta sa merkado, ini mo simba ta sa Domingo, at doon ta sa beach, maligo, ini ka mo simba ta sa Domingo, at doon ta sa Kaisano, magpasayahay dito. Ingon kita sa Ginoo, gusto ka di ay mahingpit? Ayaw nagsimba sa Kaisano. Ayaw na at do Kaisano panahon sa Domingo. Diba? Pero kung faithful ka sa Ginoo, ano mo ingon ng Ginoo na to, anak? Kung wala ta nagapo sa bahandi, ano mo ingon ng Ginoo sa ato, anak? So, ang meaning ani migsoon sa ani nga bersikulos, kung gusto ta may muhingpit, kabaluta, ginatawag og we have to sacrifice. Haon na lang nato niyang general term, sacrifice. Kabalo ba gyud ta maigsoon sa value sa sacrifice? Ang bagyod sa Kristohan nga mo sakripisyo siya. Ay, usay makaingon ta nga, di naman tingali gyud angay tingali ko magsakripisyo Lord. Okay? Ano mo sakripisyo ka man ko? Kung tanaw na to ang doktrina ni Jesus, pagtulunan ni Jesus, katong musunod ka na ko, magpasan siyang cross, that is the meaning of sacrifice. Kaya kung tanaw na to din sa tumoy-tumoy na nga bersikulo, ingon ang mga disipulo, Lord, amo nang gibiyaan, ang among mga umahan, amo nagibiyaan, among magirikanan, amo nagibiyaan, among mga negosyo, kaya nagsunod mi kanimo, Lord. Ingon nga, yes. Very good. Kaya naghimo man mo ana, sultian ko kamo, dili mo mainit dito sa ganinan sa langit. Ikaw magalingkod ka uban ka nako, magdumala ka sa 12 ka mga nasod sa Israel. 12 tribes of Israel. Meaning, giasyo sa Ginoo na kung kita magsakripisyo sa pag-alagad sa Ginoo, dunay mga panalangin nga langitnon nga gihandam sa Ginoo para sa ato. Hallelujah.